Wala nang bubusisiing reklamo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa kinakaharap nitong impeachment trial. Yan ay matapos pigilin ng Korte Suprema ang paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Magbabalita si Mean Corvera. Posibleng hindi na magsagawa ng impeachment trial ang Senado laban kay Vice President Sara Duterte matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment na inihain laban dito. Sa kabila yan ng pahayag ng ilang eksperto na maaaring hindi sundin ng Senado ang desisyon ng Supreme Court dahil sa kanilang natatanging kapangyarihan na maglitis laban sa isang impeachable official. Ayon kay Senador Rodante Marcoleta, hindi na maaaring magpatuloy ang trial dahil wala namang bubusisiing reklamo. Unanimous anya ang desisyon ng kataas-taasang hukuman kaya hindi na rin ito maaaring iapila. Nagluto. Isip-isipin mo, hilaw naman yung kanin. Ah, ganon? Paano mong ipakakain sa Senado yun? Oho. Di ba? Hindi ka makakakain kung yung kanin ay hilaw din. Halos halos bigas pa makakain mo ba yun? Ang totoo niyan, yung unang 3 impeachment complaints, hindi lang hilaw panis Bakit ka Ganun mo ba? Oo. Kala mo yung pinatagal. Oo nga, nabinbin Kapag binilang mo yung araw ng pagkakabinbin dyan, hindi siya bababa sa 20 araw. Oho. Subukan mo ang isang Sinaing. ang isang niluto Opo. ay itago mo, hindi sa refrigerator. Ilagay mo lang dyan sa cabinet, pero hindi refrigerator. 20 araw, Ba? alis 2 mangyayari, kinain ng daga o napanis. Oho. Napanis. Napanis po. Paano mo idadali sa paano mo dadali sa Senado ngayon? Naglululundag pa nung pumunta Yun na nga po. Forthwith. Opo. Isip-isipin mo. Ayan, nakita tuloy ng Korte Suprema. Unconstitutional Isipin mo, yung 3, hindi nila isinalang. Babala naman ni Senator Juan Miguel Zubiri kung ipipilit ng Senado ang trial. Baka patawan ito ng contempt ng Korte Suprema na maaring humantong pa sa constitutional crisis. Hindi na anya ito maaring pagdebatihan pa dahil ang Korte Suprema ang final arbiter ng lahat ng constitutional issues. We should not disregard the Supreme Court ruling. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis. Not to mention a very dangerous precedent. If we proceed with the impeachment trial in defiance of a unanimous en banc ruling, remember, the High Court decided en banc and it was unanimous. Now, ignoring the Supreme Court decision is definitely tantamount to eroding the very principle of judicial review. This was already established by an Angara versus Electoral Commission in 1936, a decision that was already then established. And also, doing so in turn endangers the delicate system of the checks and balances. Now, this is the foundation of our democracy. Sabi ni Senator Joel Villanueva, kung may maghahain man ng motion sa pagbabalik ng sesyon at ungkatin ng isyong ito, maaari itong pagbotohan ng mga senador. Court, will the impeachment court submit to the decision of the Supreme Court? Nangyari na yan nung time ng impeachment ni former Chief Justice Corona. So, ganun din yan, the same thing. Ayon naman kay Senator Vicente Soto, may nagpayo sa kanya na maaring hindi sundin ng Senado ang desisyon ng Supreme Court dahil sa kanilang hiwalay na kapangyarihan, pero pag-aaralan niya itong mabuti. Hihintayin niya raw muna ang posisyon ng mga kongresista hinggil dito. I'd rather listen first to what the comments of the House of Representatives have to say. Sila muna. So, SP, kung Merong nag-a-advise sa akin na pwede raw namin pwedeng i-disregard ng Senate yung Supreme Court decision. Because it tramples over the work of the Senate na kahiwalay. Separate body kami. So, yung advice na yun, pag-aaralan ko muna. Bago ako mag-comment.
si Senator Erwin Tulfo, iginagalang raw ang pasya ng kataas-taasang hukuman. Pero malinaw niya sa saligang batas na ang Senado ang tanging may kapangyarihan na magpasya sa anumang kaso ng impeachment. Umaasa si Senator Erwin na pag-uusapan ito ng mga kapwa-senador at handa siyang makinig sa malinaw na ebidensya at tunay na tinig ng taong bayan. Pero apela naman ni Senator Amy Marcos sa mga kapwa-senador, dapat galangin at respetuhin ang desisyon ng Supreme Court. Awat daw muna sa politika, magtrabaho at atupagin ang kapakanan ng mamamayan. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.